Akala namin selebrasyon ang simula ng pangangaroling. Pero nung unang gabing yun, may sumama sa grupo namin. Isang hindi namin kasama. Isang hindi dapat naroon. At isang hindi pala buhay. Ako si Ramil, 28 taong gulang. At ang ikikwento ko sa iyo ay isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang ipaliwanag. Hindi ito tungkol sa mga katok. Hindi ito tungkol sa multong nagpaparamdam sa pintuan. Ito ay isang nangyari sa mismong gitna ng aming pangangaroling. Noong ako'y 11 years old lang. Isang gabi na dapat masaya. Puno ng tawanan. Pero nauwi sa takot na hindi ko malilimutan. Lumaki ako sa isang maliit na barangay sa Bulacan. Yung tipo ng komunidad na halos magkakakilala ang lahat. Tuwing Disyembre, kapag unang lumabas ang malamig na hangin, nagpaplano na agad kami ng grupo para sa pangangaroling. Uso noon ang may bitbit na tansan, lata, yantok, at minsan improvise na tambol na gawa sa galon. Walang hiya-hiya, basta masaya. Pero ang taon na yun, 2008, ay kakaiba. Wala ni isa sa amin ang nakapansin noon. Pero habang abala kami sa pag-aayos ng mga gagamitin, napansin kong parang mas tahimik ang buong barangay. Wala yung karaniwang tunog ng mga batang naglalaro. Wala rin yung ingay ng radyo sa mga kapitbahay. Pero dahil excited kami, hindi namin ito pinansin. Nagtipon-tipon kami sa lumang waiting shed sa may kanto. Ako, si Lester, ang pinakamatalik kong kaibigan. Si Rona, ang pinsan ni Lester. Si John at si Boyet, ang magkapatid. At isang bagong sali sa grupo, si Marvin. Hindi namin talaga kilala si Marvin. Tahimik lang siya at parang hindi ngumingiti. Nakatayo lang sa gilid. Bitbit ang isang kakaibang tambol na gawa raw sa lumang kahoy na parang galing sa lumang baul. Hindi namin alam kung saan niya nakuha yun, pero hindi na namin inusisa. Gabi na noon, mga 8:15 p.m. nang magsimula kami. Masaya pa sa simula. Unang bahay, pangalawa, pangatlo. Nagbibigay lahat. Yung iba barya, yung iba candy. Minsan, saging pa nga. Tipikal na pangangaroling. Pero habang lumalayo kami sa main road, papunta sa may boundary ng barangay, unti-unting nagbago ang lahat. Habang naglalakad kami sa madilim na parte ng kalsada, ako ang nasa likod ng grupo. Napansin kong may tunog ng yapak sa lupa. Isang yapak na hindi namin kasabay. Sa una akala ko aso lang. Pero nang lumingon ako, may nakita akong anino sa gilid ng isang poste. Aninong payat, mahaba ang buhok, at parang nakayuko. Kala ko talaga tao, pero nang tumapat ang ilaw, wala namang tao roon. Pre, napansin niyo ba? Tanong ko kay Lester. Ano, sagot niya. May sumusunod yata sa atin. Natawa lang sila. Pero si Marvin, hindi tumatawa. Nakatitig lang siya sa diretsyong daan. Parang naririnig niya pero wala siyang emosyon. Sa huli naming ruta, may isang bahay na noon pa man ay ayaw puntahan ng kahit sinong nangangaroling. Ang lumang bahay ni Aling Sela. Matagal na siyang namatay. Pero may anak daw siyang puyat palagi at halos hindi na lumalabas. Marami raw kakaibang nangyari roon. Pero kami, curious. At si Marvin, parang siya mismo ang nag-aya. Doon tayo, sinabi niya. Wala sa amin ang kumibo. Pero ewan ko, sa hindi ko maintindihan na dahilan, pumunta kami. Paglapit namin, kita ko agad ang bintana nakabukas. Pero walang ilaw. Ang lamig ng hangin. Pero parang doble pagdating sa harap ng bahay. Yung tipo ng lamig na tumatagos sa buto. Tumugtog kami, sumayaw kami, kumanta kami. Wala kaming naririnig na tao sa loob pero hindi namin tinigilan. At doon ko napansin, si Marvin, hindi sumasabay, hindi tumutugtog, hindi kumikilos.
Nakatayo lang siya sa mismong harap ng pintuan ng lumang bahay ni Aling Sela at nakatitig sa loob. Pagkatapos naming kumanta, dapat uuwi na. Naglakad kami papalayo pero si Marvin hindi sumunod. "Hoy Marvin," sigaw ni Boyet. Hindi siya lumingon. Tapos ito ang hindi ko malilimutan. Bigla kaming nakarinig ng tunog ng tambol. Pero ang tambol na yun ay hindi katulad ng normal na tunog. Iba, mabigat, malalim, parang tumatama sa lupa mismo. Ang lakas na parang lumalapit. Pagharap namin, si Marvin ay wala na. Pero yung tambol niya, tumitibok mag-isa sa harap ng pintuan. Hindi ko alam kung bakit ginawa namin, pero lumapit kami. Marahil dahil kabataan o dahil sa takot na may mas masama pang mangyari kay Marvin. Dahan-dahan naming sinilip ang loob at ang nakita ko ay parang eksena sa bangungot. Sa gitna ng dilim, may nakaupong babae sa sahig. Payat, nakayuko ang ulo at nakadamit ng luma. Akala ko tao hanggang gumalaw ito ng mabagal at itinaas niya ang ulo niya. Maputla, lumulubog ang mata at may dugo sa gilid ng bibig. Pero ang mas nakakakilabot, may kasama siyang bata. Nakatayo sa likuran niya at mukha itong si Marvin. Pre, Marvin, sigaw ni Lester. Pero hindi gumalaw ang bata. Hindi rin nagsalita. Nakatitig lang sa amin. Tapos, bigla siyang ngumiti. Hindi ngiting masaya, kundi ngiting may binabalak. At doon namin narinig ang boses ng babae. Dito lang sila nagsimula. Dito sila matatapos. Kasunod nun ay ang sabay-sabay na pag-uga ng lumang bahay. Parang may naglalakad sa kisame. Parang may gumagapang sa dingding. Nagkagulo kami. Nagsitakbo palabas. Halos mabali ang paa sa sobrang takot. Hindi ko na alam kung sino ang nauna. Basta lahat kami sumisigaw. Pagliko namin sa kanto, si Marvin bigla na lang nasa likod namin. Hingal, nanginginig. "Bakit kayo tumakbo? Nasaan kayo? Iniwan niyo ako," sabi niya. Pero ang problema, hindi siya ang batang nakita namin sa loob. Iba ang laki, iba ang mukha, iba ang suot, at ang mas nakakatakot, wala na ang tambol niya. Nang tanungin namin kung saan niya iniwan, "Nahulog yata kanina, pero hindi na importante yun," sabi niya. Pero alam naming lahat, hindi niya iyon nahulog. Pag-uwi namin, hindi namin sinabi kahit kanino ang nangyari. Lahat kami tahimik, parang sabay-sabay na ilang at na trauma. Ngunit kinabukasan, kumalat ang balita. May narinig daw na tambol sa lumang bahay ni Aling Sela. Buong madaling araw. Paulit-ulit. Malakas. Hindi tumitigil. Pati raw kapitbahay. Hindi nakatulog. At ang pinakamatindi, may nakita raw na batang payat na nakasilip sa bintana. Nakatingin sa kalsada. 1 linggo matapos ang pangangaroling, hindi na sumipot si Marvin. Tinanong namin kung saan siya nakatira. Pero kahit ang mga matatanda sa barangay, walang nakakakilala sa batang iyon. Ni hindi raw taga rito. Wala siyang kamag-anak na naghahanap. Walang record sa school. Walang bahay na tinutuluyan. At nang puntahan namin yung lugar kung saan daw siya tumitira dati, bahay rin yun ng isang pamilya na matagal nang patay. Lumipas ang mga taon, hindi ko na siya nakita. Pero minsan, pag Desyembre at nagsisimula na ang pangangaroling ng mga bata, may naririnig akong tunog sa malayo. Hindi ko alam kung totoo o imahinasyon ko lang. Pero sa tuwing maririnig ko iyon, umiinit ang batok ko. Kinakilabutan ako.
at napapaalala sa gabing dapat masaya pero nauwi sa pinakamadilim na karanasan namin. At minsan, sa likod ng ingay ng mga bata, may naririnig akong boses na parang pamilyar. Dito kayo nagsimula. At kasunod noon, palaging may malamig na ihip ng hangin na parang paalala. At dito rin kayo matatapos. Anya. Akala ko natapos na ang lahat ng gabing iyon. Pero minsang bumalik ang tambol. May kasabay ng mga hakbang. At may batang hindi ko kilala nang biglang lumitaw sa mismong bahay namin. Hindi na ako sumasama sa pangangaruling pagkatapos ng gabing iyon. Kahit pilitin ako ni na Lester at Rona. Tanging sagot ko lang ay, hindi ko na kaya. Pero tuwing papalapit ang Disyembre, hindi ko mapigilang maalala ang nangyari. Ang tambol, ang batang kamukha ni Marvin sa loob ng bahay nila Aling Sela, at ang boses na paulit-ulit sa isip ko. Dito kayo nagsimula at dito kayo matatapos. 1 taon na ang lumipas, pero ilang gabi bago ang Pasko, naririnig ko ulit ang tunog na iyon. Mahina, mula sa malayo, pero hindi nakakalimutan ng tenga ko. At parang may sumasagot, Ramil. Hindi ko alam kung sino ang tumatawag, pero hindi iyon boses ng tao. December 18, 2009. Habang nagwawalis ako ng bakuran namin, napansin kong may batang nakasilip sa likod ng malaking punong akasya malapit sa bahay namin. Hindi ko makita ang buo niyang katawan. Balikat lang at kalahati ng ulo ang nakita ko. Napapansin ko siyang nakatingin sa akin. Uy, anong ginagawa mo dyan? Sigaw ko. Pero biglang umalis. Hindi tumakbo. Hindi naglakad. Parang dumulas lang sa likod ng puno. Paglapit ko sa puno, walang batang nandoon. Pero may iniwang bakbak na kahoy sa puno. Parang kinayod ng bagay na matigas. Kasama neto, may nakasulat na 2 letra. M at B. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagtingin ko sa mga ukit, kinalabutan ako. M, para kay Marvin. B, para sa batang nasa loob ng bahay ni Aling Sela. At nang hawakan ko ulit ang ukit, parang tumibok ang puno. Ilang gabi matapos iyon, dumating sila Lester at Rona sa bahay namin. Ramil, sabi ni Lester, babalik kami sa pangangaruling grupong bata ulit dito sa barangay. Tara na pre. Pero pagtingin ko kina Lester at Rona, parang may nagbago sa kanila. Hindi ko alam kung pagod lang sila o dahil late lang silang dumating, pero parang mas maputla sila. Mas malalim ang eye bags. Tila may hinahanap sa paligid. Sabi ko, hindi na ako sasama. Hindi ko na kaya yung nangyari dati. Pero hindi sila nakinig. Hindi naman doon ang ruta namin, sabi ni Rona. Kahit saan, pero hindi sa bahay ni Aling Sela. Pagkatapos nilang magsabi ng ganun, biglang umihip ng malamig ang hangin. Yung tipong lamig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi sa panahon. Biglang napalingon si Lester sa puno ng gilid ng bahay namin. Para bang may nakita siya. Pero hindi niya sinasabi kung ano. Kinagabihan, habang nasa kwarto ako at nag-iisa, may narinig akong mahihinang kaluskos sa bubong. Hindi normal na tunog ng pusa. Hindi tunog ng ibon. Yung parang lakad ng batang walang sapin. Pagtingin ko sa bintana, may batang nakasilip. Maputi. Payat. Pero hindi siya kagaya ng batang nakita ko dati. Parang siya ay mas bata, mas maputla, at mas madilim ang mata. Pero ang pinakakatakot ko, nakangiti siya. Yung ngiting parang kilala niya ako.
Marvin? Tanong ko. Kahit alam kong hindi siya yun, hindi siya sumasagot. Pero may ibinulong siya sa akin. Napakahina. Hindi ko siya marinig. Kaya lumapit pa ako. At doon ko naririnig ang mga malinaw na sinabi niya. Hindi ako si Marvin. Tapos bigla siyang nawala. Hindi tumalon. Hindi tumakbo. Naglaho lang. Kinabukasan, paglabas ko ng pinto ng bahay namin, may nakita akong nakabalot na maliit na kahon. Walang pangalan. Walang sulat. Nakasulat lang, sa nagsimulang hindi dapat sumama. Pinigilan ko sarili kong buksan pero tuksong-tukso ako. Pagbukas ko, nakita ko ang isang pirasong kahoy. Luma, nabubulok, at parang piraso ng tambol ni Marvin. May nakaukit sa susunod na simula. Hindi ko alam kung kanino ako lalapit. Pero ang tanging naisip ko lang ay ang pinakamaiedad sa barangay namin. Si Tandang Petra, kilala sa mga kwentong lumang lamayan at kababalaghan. Pagdating ko sa bahay niya, hindi pa ako nakapagsasalita. Pero sinabi niya agad, "Huwag mong tatanggapin ang regalo ng namatay na bata." Bigla akong napatigil. "Po?" Tanong ko. Umiling siya. Pero takot ang kita sa mata niya. Ang tambol na iyon, sabi niya, ay hindi pag-aari ng bata. Pag-aari yun ng isang nilalang na sumasama sa mga batang nangangaroling, lalo na sa may mga takot at madaling utusan. Dugtong pa niya. Ang batang nakita niyong kamukha ni Marvin, hindi siya bata. Bantay siya. Tagakuha, sabi niya. Tagakuha ng ano? Tanong ko. Tumingin si Tandang Petra sa labas. Parang may kinikilalang presensya. Tapos dahan-dahan niyang sinabing, tagakuha ng mga kaluluwang nagsimula ng may kasamang hindi nila dapat kasama. Kinabukasan, kumalat ang balita. Si Lester hindi umuwi ng bahay. Sinabi ng nanay niya, pumunta lang daw sila para mangaroling kagabi. Pero hindi na bumalik. Kinabahan ako. Si Rona, nahanap sa gilid ng kalsada. Tulala, nanginginig. Pero si Lester, wala. Nagtanong ako kay Rona kung anong nangyari. At ito lang ang naisagot niya. May batang sumama sa amin. Hindi namin kilala. Pero kilala kanya, Ramil. Kilala kanya, sabi ni Rona. Nung gabi na, malalim ang katahimikan. At habang nakahiga ako, hindi ko alam kung guni-guni ko lang o hindi, pero malino ang tunog. Hindi malayo. Hindi sa barangay. Hindi sa kalsada. Sa mismong ilalim ng bahay namin. At may sumasagot. Mga yapak. Maliliit. Marami. At boses ng bata. Sa susunod na simula, ikaw naman. Sabi ng nagbubulong na boses. Sa likod ng boses, may isa pang mahina. Hindi ko alam kung saan galing. Kung sa ilalim ng sahig, sa puno sa labas, o sa mismong loob ng kwarto ko. Pero malinaw. Ramil, tulungan mo ako. Boses ni Lester. At kasunod noon, isang hampas ng tambol sa dingding ko na parang galing sa loob ng mismong kwarto. May mga tradisyong nagsisimula sa saya, pero kapag mali ang unang hakbang, may kasamang hindi tao at may tunog na hindi dapat sinasagot, hindi lahat ng nangangaroling nakakauwi. Matapos ang hampas ng tambol sa mismong dingding sa kwarto ko, hindi na ako nakatulog ng buong gabi. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong naririnig ang pangalan ko
mula sa dilim. Ramil. Hindi siya sigaw. Hindi rin bulong. Parang hangin na may tinig. Pag umaga, nakita ko ang bakas sa dingding. Isang marka ng bilog. Parang iniukit mula sa loob. Hindi iyon bitak. Hindi gasgas. Marka iyon ng tambol. At doon ko naintindihan. Hindi pa tapos. Binalikan ko si Tandang Petra. Pagkakita pa lang niya sa akin, napaupo siya. Dumating sila sa iyo, sabi niya. Ano sila? Tanong ko. Matagal siyang tumahimik bago nagsalita. Noon pa man, may nilalang na sumasama sa unang pangangaroling ng isang lugar. Hindi sila multo. Hindi rin sila demonyo. Mga naiwan sila. Ayon kay Tandang Petra, may paniniwala noon. Kapag ang isang bata ay namatay nang hindi naririnig ang huling awit, hahanapin niya ito. Taon-taon. Hanggang may sumagot. Ang tambol ay hindi instrumento. Isa itong paanyaya. At si Marvin ang pain. Sabi niya, yung batang nakita ninyo sa loob ng bahay, siya ang kumukuha. Sa wakas, sinabi ni Tandang Petra ang buong kwento. Noong dekada 70, may batang lalaki. Hindi nagsasalita. Palaging may dalang laruan na kahoy. Tuwing Pasko, nakikinig lang siya sa mga nangangaroling. Hindi siya sinasali. Hindi siya inaanyayahan. Isang gabi, sumunod siya sa huling grupo hanggang sa boundary ng barangay. At hindi na siya nakauwi. Natagpuan ang tambol niya sa tabi ng puno ng akasya. Ang katawan, hindi kailanman nakita. Pwede bang matapos to? Tanong ko. Tumango si Tandang Petra. Pero kailangan mong bumalik sa simula, sabi niya. Sa bahay ni Aling Sela. Sa huling ruta. Sa gabi ng pangangaroling. At kailangan kong gawin ang hindi ko nagawa noon. Ang tapusin ang awit. Hindi takbuhan, hindi sigawan, kundi harapin. Bisperas ng Pasko, tahimik ang buong barangay. Parang naghihintay. Dala ko ang piraso ng tambol na naiwan sa akin at isang kandila. Pagdating ko sa lumang bahay ni Aling Sela, naroon na siya. Ang bata, hindi na siya nakangiti. Mukha na siyang pagod. Matagal ka, sabi niya. Nasaan si Lester? Tanong ko. Itinuro niya ang loob. Nakita ko si Lester. Nakaupo sa sahig. Parang bata ulit. Hawak niya ang tambol. Hindi namin natapos, sabi niya. Hindi namin natapos yung kanta. At doon ko narinig ang mga tinig. Marami. Mga batang sabay-sabay. Kumakanta mag-isa. Huminga ako ng malalim at kumanta. Hindi malakas, hindi maganda, pero buo. Isang buong awit. Walang tigil, walang takot. Habang kumakanta ako, unti-unting humihina ang tambol. Ang bata, unti-unting umuurong. Salamat, sabi niya. May nakaalala na. At sa huling hampas ng tambol, nabitak ito sa dalawa. Tahimik. Nawala ang bahay. Nawala ang dilim. Nakita ko si Lester sa labas. Umiiyak. Buhay. At ang punong akasya, tuyo na. Wala na ang marka. Akala ko tapos na. Hanggang isang gabi, may narinig akong mga batang nangangaroling sa malayo. Masaya. Magulo. Pero may isa akong napansin. May batang tahimik sa likod. Hindi kumakanta. Hindi tumutugtog. Nakatayo lang. At bago sila lumiko sa kanto, tumingin siya sa akin at ngumiti. Hindi lahat ng tradisyon ay masaya. Hindi lahat ng awit ay dapat sagutin. Kung may sumabay sa inyo at hindi nyo siya kilala,
Huwag niyong tapusin ang kanta dahil baka may naghihintay na naman na simula. At sa panghuli, ang awit na hindi na dapat ulitin. Hindi ko na sinabi sa kahit kanino ang buong nangyari. Hindi sa pamilya ko, hindi kay Lester, hindi kahit kanino sa barangay. Dahil may mga kwento na mas ligtas kapag hindi na inuulit. Pero may isang bagay akong hindi maitanggi. Hindi talaga ito ganap na natapos. Lumipas ang panahon. Nagtanda kami. Nagkanya-kanya ng buhay. Ang lumang bahay ni Aling Sela ay tuluyan ng giniba. Ang punong akasya sa tapat ng kalsada ay natuyo at pinutol. At ang ruta ng pangangaroling ay tuluyan ng binago ng barangay. Sabi ng matatanda, para raw mas safe ang mga bata. Taong 2023, hindi ko inaasahang babalik pa ang alaala. Hanggang sa isang gabi, habang pauwi ako galing trabaho, napadaan ako sa lumang kalsada, yung dating boundary ng barangay. Ito ay tahimik. Ito ay walang ilaw at walang katao-tao. At doon ko narinig, hindi tambol, isang awit. Mahina, sintonado, pero pamilyar. Mga batang nangangaroling. Tumigil ako sa paglalakad. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil may kulang. May isang boses na hindi kumakanta. Nasa likod siya ng grupo. Hindi tumutugtog, hindi umaawit, hindi rin tumatawa. Nakatayo lang. Mas matangkad na siya ngayon, parang lumaki, kasabay ng panahon. At nang mapansin niya ako, unti-unti siyang humiwalay sa grupo. Lumapit. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya galit. Mukha lang siyang malungkot. Hindi na nila alam, sabi niya. Alin, tanong ko, kahit nanginginig ang boses ko, kung paano tapusin. Doon ko naintindihan ang hindi sinabi ni Tandang Petra noon. Hindi pala sapat ng isang beses lang tapusin ang awit. Kada henerasyon, may kailangang umalala. Hindi para ulitin ang tradisyon, kundi para ipaalala kung paano ito wakasan. Dahil kapag wala nang nakakaalala, nagsisimula ulit ang paghahanap. Bakit ako? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Dahil ikaw ang huling nakarinig hanggang dulo. Tahimik kaming dalawa. Sa likod namin, palayo ng palayo ang tunog ng mga bata. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang totoo niyang boses. Hindi bata, hindi matanda, kundi parang hangin na dumaan sa maraming taon. Pagod na kami, sabi niya. Huminga ako ng malalim. At doon, sa gitna ng dilim, walang tambol, walang kandila, walang ritual. Kumanta ako. Hindi para tawagin siya. Hindi para takutin siya. Kundi para tapusin ang hinihintay niya. Isang buong awit hanggang dulo. Nang matapos ako, wala nang tunog. Wala nang bata. Wala nang lamig. Akala ko doon na magtatapos. Hanggang marinig ko ang tawanan ng mga batang nangangaroling sa malayo. Masaya, magulo, inosente. At bago tuluyang mawala ang tunog, may isang boses na naiwan sa hangin. Mahina, halos hindi marinig. Salamat, pero huwag niyo sana akong kalimutan. Kaya ako nakikinig ka neto ngayon, lalo na kung Disyembre, lalo na kung may mga batang nangangaroling sa labas. Pakinggan mo, hindi yung kanta, kundi kung may tahimik sa likod. Dahil minsan, ang pinakakilabot ay hindi ang multo, hindi ang tambol, hindi ang dilim, kundi ang katotohanang may mga awit na kailangang tapusin bago pa sila muling magsimula.